Okay, so pakinggan po natin yung pambabastos kay Attorney Claire sa Canada. Let's go. Ma'am Claire, kumusta? Pwede mong sabihan yung president natin? Patuloy na imbestigahan ang flood control. Okay, so yan muna yung gusto kong iklaro sa inyo. Iniimbestigahan naman po yung flood control. Okay? Huwag po kayong maniwala na hindi itutuloy yung flood control hearing. Actually, meron na ngang recommendation na sampahan ng kaso si Joel Villanueva, si Chis Escudero, tapos si Martin Romualdez. Simulan na yung investigasyon ng ombudsman, di ba? All of these can happen at the same time. Hindi naman yan hindi naman yan pag nauna yung isa, hindi na pwedeng gawin yung isa. Actually, sinabi naman yan ng Senado na pagsasabayin nila. Marami silang trabaho, yes, pero it doesn't mean that they will stop just because one process is ahead of the other. This is what I want you to understand, okay? Propaganda is telling you na pag nag-impeachment na, makakalimutan na yung flood control. Hindi po totoo yun. Sobrang hindi totoo yun. Diba? I mean, nagpapaalala sila na araw-araw about dyan sa flood control na yan. Ang kulang na lang talaga is yung mga big fishes. Yung mga current na nakaupo ngayon, with the exception of Jinggoy Estrada, is makulong din. Ganun lang naman yan eh. Panagutin ang dapat panagutin, pero dadaan muna tayo dun sa due process. Hindi po kasi pwedeng ang presidente ang magde-decide kung sino yung makukulong sa hindi. Okay, let's go. Ang flood control, ibalik ang pera. Drug control, flood control. Oh. Pinipili nyo na lahat ng mga congressman, mga senador, Ano yan na? ang mga justice system. Ano ba yan? Congressman, mga senador, Eto. lahat ng mga congressman, Ibalik ang pera, binili nyo lahat ng congressman. senador, at ang mga justice system. Yan, that is a wild accusation. I'm not saying that there is no corruption. It's just that mahirap kasing mag-imbestiga talaga dito sa Pilipinas dahil yung makapangyarihan yung iimbestigahan mo. I'll give you an example. Kunyari, magkakaso kayo. Yung pinakamababang acceptance fee ng abogado ngayon for let's say a minor crime, siguro nasa 50 to 100,000. Depende yun sa kaso eh. Pero ang sinasabi ko lang sa inyo, you will need a lot of money to hire private lawyers, okay? And etong mga makakapangyarihan tao na to, they can hire army of lawyers who knows the process and who can give them the best legal defense available for them. And hindi lang yun, pwede rin silang mag-delay yung tactics na tumagal yung proseso until such a time na nakalimutan nyo na lahat yan, di ba? So, ang sinasabi ko lang dito, you have to be patient with the system and you have to vote in people na aayos dun sa sistema. Kasi ang problema rin kasi dito sa mga tao na to, they also vote people na tinatarantado rin yung sistema. Nakukuha nyo ba yung sinasabi ko? It will never end kung hindi nyo aayusin yung boto nyo. Anyway, tuloy. Mahiyang laman kayo! Like si Claire Castro, I don't think merong corruption issue si Attorney Claire. Ang kanyang trabaho is magsalita. Okay? I-defend yung Malacanang from fake news. That's it. Do you know anything na ginawa niyang mali? Can you show proof na siya ay nakatanggap ng mali-malitang pera? Parang wala naman eh. Kasi napansin ko lang dito, pagka pinapaboran mo yung isang side, either nakatanggap ka ng maleta or bayaran ka. Ganun eh. Ganun yung narrative lagi eh. I mean, it also applies to sa mga paborito nyo sa kabila. Pwede rin pagbintangan ng ganun. Kasi bintangan lang yan, walang katapusan eh. Sa pera ng Ayan, si Claire Castro. bring back the money to the cover of Filipino. Your face is ugly than what you are. Because you're a liar. Bakit? Ma'am, You're a traitor. sindanana, You are a thief. Yan o, nagagalit na si Attorney Claire. Nanabosin ka na po kabaka sa inyo. Pero tangi, Sobrang ano yan eh, it's so unnecessary na may hawak-hawak ka pang megaphone. 'Di ba? I mean, anyone would na ginawa niya yan, baka 'di ba? It's obscene. Pilipino, ibalik nyo. Yeah, I know na magkaiba kayo ng politika ng tao, pero do you really have to do that?
Parang wala na kasing decency eh. I mean, ang problema kasi dito, yung mga fans ni Duterte, I call them fans, or yung mga kasama sa kulto niya, they are already sobrang na ano sila eh, sobrang deep, nasa loob na sila ng kulto ni Duterte in such a way na hindi na wala na silang decency. With impunity na nila ginagawa yan kasi nga ginawa nyo ng mali yung bayan, gagawan din namin kayo ng mali, di ba? Mali, hindi ganoon eh. Hindi matatapos yung ganyan eh, yung mga ganyang klaseng galawan eh. Kaya nga I'm asking everyone pagdating ng election, just vote wisely. And don't let these people, yung mga diehards na ganyan from both camps, na sila yung magdikta ng inyong mga boboto. Vote for someone not because they're popular or because of their last name. Vote for them because they want something better for the country. Tuloy. Kaluoy ang mga Pilipino. Ginaubos na ninyo ang kwarta sa flood control. O yan, inuubos nyo na yung kwarta ng flood control. Parang mali naman yata yung phrasing nun. 'Di ba? Kasi these are all the talking points of the DDS. Inuubos nyo yung pera gamit yung flood control. Hindi. Ayan. So after nyan, sisigawan dito, ayan, minumura na siya dyan eh. Filipino people, we have a big Nagpatulong ng pulis. Kasi hinaharas na siya, tapos minura pa siya dyan, tapos tinawag siyang pangit. I mean, siguro naman, hindi naman beauty queen si Attorney Claire, pero it's so obscene yung ginawa sa kanya. In public pa, no? Kung dito ginawa yan, mga nakasuhan na agad yan. Alarming scandal, di ba? I mean, you can always criticize you are encouraged to criticize your officials, the public figures, the public these elected officials. You are free to do that, pero do it in a proper way. Hindi mo kailangan harasin yung tao just because iba-kaiba kayo ng politika na wala na yung decency eh. Pwede naman nilang sabihan ng si Attorney Claire ay ganito, ganyan. Sabihin mo yan, pero say it in a proper way. Iprotesta mo ng tama. Kung gusto mo, filean mo siya. Pwede rin. Kung meron kang, kasi ano yan eh, official yan eh. Magsumbong ka sa ombudsman o ethical complaint. Pwede. Diba, there are so many accountability measures na binigay sa atin ng ating saligang batas. But no one is using it. What they do is they harass people. And then when they call out, ikaw naman bayaran ka kasi pinagtatanggol mo si Claire. I wish I was. Totoo lang. Apart from monetization dito, nothing. Kasi naawa lang ako doon sa tao. Not because close kami. Hindi ko nga kilala yan in person eh. Pero I understand kung anong harassment na nangyari sa kanya. If that happened to me, sigurado magkakaso ako dyan. 100%. Magkita na lang tayo sa korte. Kung tingnan natin kung tutulungan ka ng mga tatanggol mo na politiko, di ba? For what? Kasi you have an allegation, di ba? People don't realize na yung sinasabi nila kay Attorney Claire is it's unfair sa kanya, di ba? Ito, tuloy natin. We're just doing our job, pero nahinto yun. Hindi na kami nakapagtapos ng aming pag-shoot Reels. ng reels dahil nga may mga Pilipino ganito yung ugali. Pero kung, hindi ko alam kung saan sila grupo, pero DDS yun, sigurado eh. yung naratibo nila, yung tipong BBM resign. BBM resign, maleta, Diyos ko Lord. Alam na kung saan eh. Yung naratibo nila ay maleta. Ito, these are facts. Ito yung sasabihin ko sa inyo. Ang allegation nila doon sa maleta script na yan is 800 billion pesos yung pinaikot nila na ninakaw daw. Okay? Kung ganon kalaki, alam nyo kung gano'n kadami yun sa budget natin. I think parang 40% ng circulating pera sa buong Pilipinas, ganon karami yung kanilang dinala sa mga alleged na pinagbibintangan nila. I'm not saying that there is no corruption. I think there is corruption. Pero put it in a context na it's believable at kaya mong patunayan sa korte. The problem is, kung nagdala ka ng ganong karaming pera, alam mo yun, maraming makakakita nun. Diba? Brazen masyado yun. Parang yan yung ginawa ni Marcoleta na inamin niya na siya ay tumanggap ng milyong donasyon from private individuals. Diba?
At when when he is an incumbent congressman na dapat anyang dineclare. Alam mo yun, that's a brazen act. Hindi naman siguro ganun yung storyas ng corruption dito sa Pilipinas. Again, I am not discounting the fact that there is corruption. I'm just saying doon sa mga nag-aakusa na please make sure that when you are in court, you can prove it. Kasi doon naman talaga yung accountability measures eh. Hindi naman dito sa social media eh. Walang mangyayari dyan. Kayo pa yung mapapahamak dyan eh. Diba? Sa susunod, anong mangyayari dyan? Magdadala na ng bodyguard si Attorney Claire, yung mga manggaganon sa kanya, eh baka mabalugbog kayo, diba? Mabait pa eh. O, tuloy. Naratibo nila magnanakaw. So, at sinabihan ako na pangit. Ayan, Sabi ito at nakatato. sinungaling. So, nung sinabi nilang pangit daw ako, feeling ko sila yung sinungaling. So, may mga ganyan tao. May freedom of expression tayo, pero hindi naman kailangan maging bastos. Exactly, ganun nga yun. Dapat yan, igalang nyo din yung mga tao. Pwede naman kayong mag-disagree eh, in a right way. Pwede nyo i-criticize in a right way. Nawala na yun eh. Nagkaroon na tayo ng yung mga Duterte clones na ganyan, yung mga mini Duterte na nagkalat na ngayon sila. Di ba ano yung parating yung nababasa? Magdasal ka na sa 2028, yari ka. Magtago ka na. Ba't ako magtatago? Anong gagawin sa akin? Papatayin ako? Ganun ba yun? Pag kin-criticize, Or let's put it in an extreme. Sinatarize ko yung isang tao. Papatayin ako agad because of that. Kalokohan yun. Sobrang kalokohan yun. Walang mangyayari sa bansa natin kung ganyan. Ang ending niyan, magagantihan tayo na magkagantihan. So ano yung best way para magkaano-ano tayo? Maayos tong bansa na to? The first one is to vote wisely. Tingnan nyo yung merito ng mga iboboto nyong mga tanga kayo. Kasi kung ang boboto nyo ay yun at yun pa rin, hindi pagkagantihan lang yan. Di ba ang tatanga nyo? Tapos sisisi nyo dun sa mga tao na hinahire nila tulad ni Attorney Claire na malamang sa malamang, hindi naman yan yung nung nalaman niya na siguro kung ano yung ginagawa ng mga DDS, naging hindi na siya Attorney Claire, anti-Claire na siya eh, di ba? Ganun na yung ginagawa niya eh. That's the nature of her job eh. And number 2 is that kung pipili kayo, merits ng tao yung kunin nyo. And number 3, please lang po, sumunod tayo sa batas. Meron na or wag na yung batas yung GMRC na lang nung araw. Lahat naman siguro tayo may GMRC. Respeto natin yung kabila, miski kung lalong-lalo na kung di naman kayo inaano. Ako, every day I receive all these nasty messages from people. Diba? Na kung ano-ano yung sinasabi nila sa akin na hindi maganda. Pero ako, syempre, kibit balikat na lang ako. Yung iba, binabasa ko yung iba. Yung lalo na yung, Nico, yari ka sa, ano gagawin mo? What exactly? Di ba? Diyos ko Lord. Hindi na natapos yan eh. If you want to end the cycle of impunity and madness here in the country, it starts with you. It starts with your choice. Whether si Attorney Claire ay hindi ka agree dyan or hindi, bakit ba siya nandyan in the first place? Hindi ba, binoto mo kasi si Marcos. Di ba yan yung nangyari? Binoto mo si Marcos. So si Marcos, yung administration na hired her. Sino may kasalanan? Hindi ba ikaw? Kasi nga, you voted Marcos. Ngayon, gusto mo siyang tanggalin. For what reason? Dahil hindi ka na-agree sa kanya. Why? Di ba may impeachment process? Hindi siya na... nung sinampahan nyo ng impeachment yung tao, na-dismiss agad. Yung isa, pumasok. Wala tayong magagawa ron. We have to go through the process that we all agree upon. Di ba, putik? Nakaka-frustrate minsan talaga eh. Anyway, yun lang naman po, mga lods.